Ating pumbuksan ng ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin patungkol sa mga false prophet. At narito po tayo sa chapter 2. At babasahin natin ang verse 10 to second part ng verse 10 hanggang verse 16. 2 Peter chapter 2 verse 10 to 16. At ito po ang nakasulat. Sila'y panghas, matitigas ang ulo, at hindi natatakot alipustain ang mga maluwalhati. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan ay hindi nagdadala ng paghatol na may pang-aalipusta laban sa kanila sa harap ng Panginoon. Subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inaalipusta ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. At kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay lilipulin din na pagdurusahan ang parusa sa paggawa ng masama, itinuturing nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw. Sila ay mga bahid at dungis na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya habang sila'y nakikisalo sa inyong mga handaan. May mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. May mga puso silang may kasakiman, mga anak na isinumpa. Iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila. Palibhas ay sumusunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kalikuan. Ngunit sila'y sinaway ng kanyang ngunit siya'y sinaway sa kanyang sariling pagsuway, isang asnong hindi makapagsalita ang nagsalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabaliwan ng propeta. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Ang pagbibigay ng warning para sa mga tao ay napakahalaga sa panahon ngayon, lalong-lalo na maraming mga scams ang naglipana. And dahil ang mga scams na ito ang layunin nila ay upang biktimahin ang mga nais nilang mabiktima na makuhanan ng mga bagay na nais nila. So sila we need to know them. We need to know how they operate. At gayon nga yung chapter 2 dito sa ating pinag-aaralan sa Second Peter ay about warnings sa mga false teachers, uh, kung ano ang kanilang behavior, kung ano ang kanilang character. Kinakailangang unawaan natin ang mga bagay na ito. Kinakailangan nating makilala kung sino ang mga false teachers na ito. Now, si Apostle Peter, he has written us warnings against these false teachers na talagang sila ay nakapasok na sa iglesia, corrupting the church from within. And previously, meron tayong napag-aralan na about them, no? Unti-unti nakikilala na natin sila. There are warnings about them sa mga punishment, sa judgment na kanilang haharapin, and at the same time merong encouragement that even though evil and wickedness prospers dahil sa kanilang mga operation, yung mga false teachers na yan, even though it seems na nagpa-prosper sila, dumadami ang kanilang mga followers, God is still in control of them and knows how to punish them. Yan ang isang point natin last time. At another point natin doon is, if God knows how to punish these false teachers, these wicked people inside the church, another point is God knows how to preserve the righteous. No? Because sa iglesia, naroon magkahalo ang mga false teachers, false believers sa mga tao ng Diyos. No? And God promised us that He knows how to preserve His people. No? And now,
we will get deeper in describing these false teachers. Sabi ko nga last time, we started with a sketch, no? Of knowing them. Medyo parang sinimulan natin ang paglalarawan sa kanila in a sketch sa pagdodraw. Di ba sa pagguhit, sinisimulan tayo sa pagguhit gamit ang lapis at sinisimulan natin ang kanyang ang hugis at forma hanggang sa huli ay lalong nagiging malinaw ang kanilang itsura kapag ito ay nakukulayan na sa pagpipinta. We started to sketch, no, their identity, kung sino sila and how they operate until we finally see their full portrait described to us by Apostle Peter sa chapter 2 ng pag-aaral natin ng 2 Peter. Sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 sa unang epistle ni Apostol Peter, sabi dito sa 1 Peter 5:8, no? Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. In English, sabi dito, be sober, be on guard, be sober and watchful. So ang ibig sabihin lang ng ating Panginoon dito sa kanyang salita na tayo ay may responsibility to guard ourselves as well. Church is also responsible, no? Church, when I say church, ito yung mga tao ng Diyos. Ang mga tao ng Diyos is responsible to guard themselves as well. Bakit kaya sinabi dito sa 1 Peter 5, be on guard, be watchful, be sober. God is able to preserve His people, but He uses warnings. Kaya inilalahad sa atin ang mga bagay na ito sapagkat ang mga false teachers ay nakapasok na nga and we need to be warned. We need to know them. These false teachers have come inside the church and it is our responsibility to know them, to know these warnings so as not to be misled by the enemies of God inside the church. We have to know their characters mainly. We have to know who they are, how they behave. No? These false teachers, merong mga certain behaviors and characters para natin sila makilala. They have characters and behaviors that are somehow opposite as described in the scripture, opposite to what is described and prescribed to genuine believers. In chapter 1, sa ating pag-aaral ng chapter 1, sa ating pagsisimula dito sa second epistle of Peter, sa chapter 1, nilagay doon dito sa ating sa chapter 1 ng 2 Peter, ang sabi dito sa verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Tinawag tayo sa buhay na makadiyos. At sabi pa nga sa verse 5 to 7, at sabi dito, at dahil dito, dahil tinawag tayo sa buhay ng pagiging makadiyos, buhay na may kabanalan, ang sabi dito sa verse 5 to 7, dahil dito gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. We need to make every effort upang lumago sa mga bagay nito. Ito ang napag-aralan natin last time, to supplement faith with yung pananampalataya ng sabi dito sa verse 7, dahil dito gawin ninyong lahat ang makakaya ninyo na tustusan ng pananampalataya ng kabutihan, and so on and so forth. At sa verse 8, ang sabi sa atin dito na if we will do this, kung tayo magpapatuloy dito sa pag-cultivate ng mga Christian virtues na ito, sabi dito, we will be kept, no? We will be kept sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, that means yung mga Christian virtues, hindi kayo magiging mga walang saysay
o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. And that means we are expected to be useful and fruitful sa iglesia or sa bilang mga tao ng Diyos, no? Yung sinabi ditong knowledge sa pagkakilala sa Panginoong Kristo or on wisdom in the knowledge of Christ, no? Yung sinabi kasi ditong knowledge, that means also wisdom, because wisdom is the practical application of the knowledge of Christ, yung practical application of knowing Christ, and that is wisdom. And not all, no, not all successful like false teachers na sinabi natin last time. Somehow yung mga false teachers nito na nakapasok sa iglesia, successful sila sa kanilang mga ginagawa. They were able to gather followers for themselves, no? Parang nagiging successful nga. It seems na nagiging sa paningin ng iba na parang tama yung kanilang ginagawa. But here, yung on the basis of knowledge of Christ, not all successful like false teachers works according to wisdom of God. No? Sabi dun sa chapter 2 verse 2, ito nga yung pagiging successful ng mga false teacher, at maraming sa kanilang mga gawang mahalay at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay lalaitin ang daan ng katotohanan. They will have followers, no? But not all success or successful like false teachers works according to wisdom. In contrast, doon sa sinabi ni Charles Finney that I have read in one article, sabi ni Charles Finney, siya yung isa sa mga founder ng charismatic movement na talagang kumbaga talamak din sa panahon ngayon. Sabi niya, he believes that success means wisdom, pero opposite iyon sa sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang mga false teachers na ito ay somehow they are successful, but that doesn't mean that they walk on wisdom. Kaya talagang it contrast din sinabi ni Charles Finney that success meant wisdom. And these false teachers, no, I want to remind you again, these false teachers are not Christians like the false believers in the church. Merong false believers. If you belong, kaibigan, if you belong to the category of false teachers and false believers, right away, I'm telling you, you are not a Christian. But we have to clarify, not all who err, yung nagkakamali in teaching, are false teachers. Hindi tayo ganun kabilis na magkakategorize ng isang tao na nagkamali lang sa isang minor thing sa kanyang pagtuturo, ay sasabihin mo na kaagad siyang false teachers, and therefore considering him as non-Christian. But here, what we will discuss are the ungodly behaviors of false teachers. We will know them clearly. Mas makikita natin yung clear portrait nila. And Peter is more concerned of knowing them through their characters and behaviors. Now, if you will notice, kung babasahin natin ng 2 Peter, although the purpose of 2 Peter is para mailayo ang mga tao, mga mananampalataya sa mga false teachers. Isa sa mga main concern ni Peter dito sa kanyang 2nd epistle is to warn the people from these false teachers. Is manonotice natin that iilan lang naman or masasabi natin dalawa lang naman ang nire-refute dito na false teachings nitong mga false teachers kumpara sa pagpapakilala sa kanilang mga character and behavior. So, ang focus ni Peter dito is to know them more of their characters and behaviors rather than focusing on their false teachings, although it's also important. Now, how do we know that one's profession of faith is true or not? No?
Ito kasi yung tanong dito. Paano natin malalaman, no, na kung ang tao na kasama natin sa iglesia ay tunay na mananampalataya? Sapagkat kung hindi siya tunay na mananampalataya, it's either he is one attenders in the church who is a false believers, professing Christian, pero false believers pala. Pero paano natin malalaman? Gayon din sa isang false teachers kasama sa iglesia pero false teachers pala. Now, how do we know that one's profession of faith is true or not? Now, according to 2020 publications, no, in Gospel Relevance website, sabi daw, ang isa sa mga more quoted most quoted verse ngayon, no, sa ngayon ng mga unbelievers, I'm talking about unbelievers, is yung Matthew chapter 7 verse 1. Nasarpas niya daw yung John chapter 3 verse 16. And why I'm saying this? Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 1, masyado tayo familiar sa John 3:16, and let me quote to you Matthew chapter 7 verse 1. Ang sabi dito, huwag humatol upang hindi kayo hatulan. Judge not. Yan ang isa sa mga hahawak na verse ng mga unbelievers. Bakit? No? Bakit yan ang mga hawak-hawak nilang yan ang mga very precious na verse sa kanila from the Bible. So some maybe kino-quote nila yan sa Bible, kino-quote nila yan, but they are not so much aware of the meaning of that in the Bible, that nasurpas niya yung John 3:16. Now, ang sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 1, judge not, huwag humatol upang hindi kayo hatulan. Pero ang sabi sa verse 15 na nasa konteksto ng pagbibigay warning sa mga bulaang propeta, ang sabi dito, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay may ganid, ay mga ganid na asong gubat. At kung ating ipagpapatuloy ang pagbabasa sa verse 16 to 20, ito ang sinasabi sa atin. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. So yung mga bulaang propeta or false teachers ay makikilala daw natin sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Sa verse 17, gayon din naman ang bawat mabubuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Verse 19, bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. So ganun pala, makikilala pala natin ang mga bulaang propeta o bulaang mga tagapagturo sa pamamagitan ng kanilang bunga. And we are expected, no? No? We are expected to be inspectors of one another, to know who do not belong to us sa iglesia. We are to be fruit inspectors of one another. Kaya nga sinabi dito makikilala ninyo sila sa kanilang bunga, and therefore we need to be fruit inspectors. We need to know each and every one of us sa pamamagitan ng mga bunga natin. And we can discern who are the false believers or the false teachers na nakapasok sa iglesia. And we are to be encouraging one another, no? To be fruitful and not to be fruitless. And we gauge our brethren, we gauge one another using what? Paano ngayon natin, no? Makikita or magi-gauge ang bunga. We will use, no? We will use the word of God na meron tayo. The two greatest commandments na ipinagkaloob sa atin. We can gauge, no, the fruit among our brethrens
using the two greatest commandments. At ano yun? Sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Ang sabi dito, Matthew 22 verse 36 to 40. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang propeta. So makikilala pala natin sila sa pamamagitan or sa pagiging fruit inspector at sa basis ng kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sino ang umiibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At kung sino ang umiibig sa kanyang kapatid or sa kapwa gaya ng kanyang sarili. Today, we will see from verse 10 to 16, medyo naging mahabang ating introduction. We will see today from verse 10 to 16 that these false teachers, now let me ginamit in reference to the two greatest commandments na magiging gauge natin upang makilala ang mga tunay na mananampalataya, whether they are tunay na mananampalataya at hindi mananampalataya, at yung mga false teachers na nakapasok sa iglesia, makikilala natin sila sa tingin kung sila ba ay pumasa sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. We will see today from verse 10 to 16 that false teachers failed to love God and their fellow church members. I cannot say fellow brethren because they are considered non-Christian. They fail to love God and their neighbors. False professors, they are false professors of faith and must be punished. No? Sinabi natin last time, God knows how to punish these false teachers, false professors of faith. And let's see how they failed the observance of the great commandments na nabasa natin kanina. At papaano nga natin makikilala ano nga yung mga characters and behaviors itong false teachers na ito? Number one, arrogance, arrogante, no? Sila ay mga arrogante. Their arrogance leads to disregard of their own sin. Pangalawa, their sinful pleasure leads them to disregard other believers. At pangatlo, their greed, no? Pagiging sakim leads them to disregard God. At bago natin ipagpatuloy ang pag-discuss sa tatlong point na ito, tayo muna po ay manalangin. O aming Diyos, aming Panginoon, kami Panginoon ay lumalapit sa inyo sa pagbubulay-bulay ng salita ninyo sa part ng pagpapakilala sa mga false teachers, to know them according to their characters and behavior, knowing them by their fruits. At nawa nga po, maunawaan namin ang mga bagay na ito. This serves as warning for us sa buong iglesia upang malaman or ma-discern kung sino ang mga taong ito na nagdudulot ng great danger sa inyong iglesia. At nanawa, Panginoon, tulungan niyo kami sa pakinig ng may pag-unawa sa pamamagitan ng inyong banal na Santong Espiritu. Salamat po, aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa sa mga character ng mga false teachers na ito is their arrogance, no? Yung pagiging arrogant nila. Sa verse 10 ng ating binasa sa second part ng verse 10, sila'y pangahas, matitigas ang ulo, bold and willful, no? In other words, they are arrogant. They have such confidence without wisdom and humility. Ang sabi dito sa verse 10, no? Basahin na natin dun sa yung first part, lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa at hinahamak ang may kapangyarihan. Sila'y pangahas,
matitigas ang ulo at hindi natatakot na alipustain ang mga maluwalhati. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagdadala ng paghahatol na may pag-aalipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Subalit, ang taong ito, pertaining to the false teachers, ang taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inaalipusta ang mga bagay na hindi nila naunawaan. Kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay lilipulin din. So they are bold and willful, having confidence without wisdom and humility. And there are persons with overconfidence na talagang hindi nila wala silang pakialam sa ibang tao. They do not regard, no, other people, at lalong-lalo na they don't have regard about of the sin that they are committing, no? Wala silang pakialam kung kasalanan man o hindi yung kanilang ginagawa. They have no regard with their own sin, they don't have regard with other people, and they don't have regard, of course, absolutely, no? Kung lahat ganun ang iyong character, you don't have regard with your creator. You don't have regard with God. Arrogance, ang pagiging arrogant, no? Yung pagiging matigas ang ulo, no? Pangahas, arrogant. This leads to them to blaspheming the glorious ones. Ang sabi sa ating teksto na ating binasa, ang kanilang ang pagiging ang kanilang pagiging pangahas, matigas ang ulo at hindi natatakot na alipustahin ng mga that leads them. Hindi sila natatakot na alipustahin ang maluwalhati sa kanilang pagiging arrogante. It leads them to blaspheming the glorious ones. Now, sino ba tong mga glorious ones na ito? Yung mga maluwalhati. This refers to persons, no? Pero sino sila? Now, there are two popular interpretation dito, no? This could be, yung sinasabi nilang alipustahin ng mga maluwalhati could be evil rebellious angels. May mga interpretation like that na sila daw yung mga evil rebellious angels or yung tinatawag na sons of God who mated with the daughters of men. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 6 verse 1 and so on, no? Sila daw yung mga anak ng Diyos na nakipag-asawa doon sa mga anak ng tao, daughters of men. And itong mga false teachers na ito, no? They are because of their arrogance, no? They blaspheme the glorious ones. Yung mga evil angels, they recklessly dismiss that these evil angels, or sabihin natin demonic forces, they dismiss that these demonic forces have any power. Sa Jude chapter 9, Jude 9, no, sa sa aklat ni Judas sa verse 9, parang kapareho ito ng sinasabi sa verse 9. Sabi dito, subalit si Miguel na arkanghel na nang makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas na gumamit ng isang hatol na may pang-aalipusta laban sa kanya, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Makikita natin yung contrast sa ginawa ni Angel Michael dito sa Jude verse 9 sa ginagawa ng mga arrogant false teachers na ito. Si Angel Michael did not rebuke Satan himself. He didn't try to rebuke or say say rebuke doon sa mga demonic forces. Kaiba dito sa mga false teachers na ito. Angel Michael lives it up to the authority of God, to the power of God. No? Now, disclaimer lamang, dito tayo naniniwala tayo that demonic forces still possess powers. In fact, their powers is much greater than us, no?
Yan ang totoo sa kanila. Ang tunay na ang katotohanan sa mga demonic beings na ito. They have power, much greater power than us. Ngunit anong ginagawa ng mga false teachers na ito? They are blaspheming these glorious ones. Sabi ni John MacArthur, mas maganda yung pagkakapaliwanag ni MacArthur dito. Sa panahon daw natin ngayon, sabi dito ni John MacArthur, modern false teachers or false prophets in the extreme sectors of charismatic movement make their fortunes supposedly binding and flippantly damning demons, no? And if they had real power over them, as if they had real power over them, these false teachers, they are actually false exorcists, like the sons of one Seva sa Acts chapter 19 verse 13 to 16, and perfectly fit Peter's description. Ano ba nangyari sa Acts chapter 19 verse 13 to 16? Sabi sa Acts chapter 19 verse 13 to 16, ito ang sabi, ngunit may ilang mga Hudyong paggalagala na nagpapalayas ng masasamang espiritu, ang nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa may mga masasamang espiritu na sinabi, inuutusan ko kayo sa pangalan ni Hesus na ipinangaral ni Pablo. 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong paring Hudyo na ang pangalan ay Eskeba ang gumagawa nito. Ngunit sinagot sila ng masasamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo, ngunit sino kayo? At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya. Kaya tumaka sila sa bahay na iyon na mga hubad at sugatan. So nakita natin, no, may power sila. These demonic forces have power. Pero anong ginagawa ng mga modern false teachers ngayon? No, katulad niya na sinabi ni MacArthur, naku, marami yan sa mga charismatic movement. No, they act as if they have power to bind Satan. Dinigre-rebuke sila, to bind demons, no? As if they have real power over demons and other demonic forces. Kaya nga nakaka-attract sila ng mga followers nila. Now, pangalawang maaaring interpretation kung anong ibig sabihin ng glorious ones na binablaspheme ng mga false teachers na ito. These glorious ones could be referring to church leaders, no? Church leaders against whom false teachers were insubordinate. Now, may mga false teachers within the church na hindi naman sila ang pastor, hindi naman sila ang leaders, but they throw mga blaspheming words sa mga church leaders, no? The church leaders of the church, normally, naturally, sila yung magre-rebuke dapat sa mga false teachers. Sila dapat yung mga magko-correct sa mga maling katuruan. But anong ginagawa ng mga false teachers na ito? They would naturally reply back in an arrogant manner or in an arrogant language. Ganyan ang mga false teachers, no? They tend to destroy the reputation of the church leaders para maisulong ang kanilang mga pansariling adhikain sa iglesia. This then is the character of the false teachers as set out so far. Sila yung mga blasphemers of the glorious ones. And they are contemptuous of the other people. No? They don't have disregard with other people. Maaring human tao man ito or celestial being. Kaya nga present ko sa inyo yung maaring dalawang interpretation. They don't have regard with celestial being, yung mga evil demonic forces, maging sa mga tao ng Diyos sa iglesia, yung mga itinilaga ng Diyos ng mga church leaders. Anong sabi ni Michael Green sa kanyang commentary dito? Unlike the false teachers who are careless of the lordship of Christ and are free with their insults, the angels
so revere their Lord as they live all their lives in His presence, that no insulting language is allowed to pass their lips, even though it will be richly deserved. No? Kaiba sa mga false teachers. Yung mga tao ng Diyos na katulad din ng mga anghel, ang mga tao ng Diyos ay dapat ganito. They should not be like these false teachers na may lalabas sa kanilang mga labi na mga insulting language. Hindi iyan ang karakter ng mga tao ng Diyos. Arrogance, no? Yung pagiging matigas ang ulo, no? Pagiging matigas ang ulo, arrogance at pangahas, no? Is really an unloving character that undermines others and disregarding persons own sin, no? Dahil sa kanyang pagiging pangahas, no? Sa kanyang pagiging matigas ang ulo, no? Sa kanyang pagbabaliwala ng saloobin ng ibang tao around him, no? Yan talaga ang kanyang character, because sa kanyang sarili ang mahalaga lamang is sa kanyang ganyang sarili, ang self is all that matters to him. Yan ang mas mahalaga sa kanya, yung ako. Yan ang mga false believers or false teachers inside the church. They are arrogant. Unloving character ang meron sila that undermines others at iniisip lamang ang kanilang sarili. Look at what Peter likens them. Arrogant false teachers in verse 12. Basahin natin ang verse 12, no? Saan niya hinalintulad ang mga matitigas na ulo na ito, no? Ang mga pangahas na ito, ang verse 12, sabi dito, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inalipusta ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. At kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay lilipulin din. They were likened as irrational animals, irrational creatures, no? Mga hayop na walang bait. Ano ba tong mga sinasabing irrational animals, mga hayop na walang bait? Their basic instinct is all about themselves. Ganyan po ang mga animals, no? Their basic instinct, basically, their instinct is all about themselves. Ang aso po, maaring ang mga dog lovers dito, no? Maaring hindi sila sasang-ayon, pero ang aso ay nagiging loyal sa isang tao because ang taong yun, yung nag-aalaga sa kanila, ay nagpapakain sa kanya, inaalagaan siya. Now, ang response ng aso is because their instinct is like that, no? An animal is easy to catch or mapapaamo mo as long as the hunter knows how their primal instinct. Bigyan mo ng pagkain araw-araw ang isang tao, ang isang aso, mapapaamo mo yan. Alagaan mo siya, mapapaamo mo yan. And that's how Satan operates. Satan's trap is our own passion and desire, our own instinct, no? Ganyan ang ginagawa ni Satanas sa pagtukso sa tao, ginagamit niya yung ating natural instinct, no? Yung ating yung passion natin, yung mga desire natin, iyan ang gustong-gusto niyang tatargetin upang tayo ay matukso. At na-mention nga yan sa verse 10, sa first part ng verse 10. Sabi dito, ito yung mga false teachers na ating tinutukoy, lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa at hinahamak ang may kapangyarihan. Sila yung mga nagpapasasa sa kanilang laman. Yung kanilang passion or your evil desires nila ay talagang kumbaga sa is talagang laging nafi-feed, no? Laging nafi-feed kaya lalong na nagpapasasa sila sa bagay na yan sapagkat iyon ang kanilang kagustuhan. Now James 1 to 4, no? Sinasabi sa atin that these desires, no? When we are tempted, no? Talagang
A person is tempted when he is lured. Kung tayo ay nagpapadala sa mga desires natin, no? Our own evil desires when we are tempted because nagpapadala tayo sa natural instinct natin, yung own passion and desire natin. Sabi sa Santiago verse 1, Santiago chapter 1 verse 14, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naaakit nito. Natutukso, or a person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Kaya nga ang turo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo to deny our own desire, to deny our flesh, to deny ourselves. Matthew chapter 16 verse 24. Matthew chapter 16 verse 24. Itong turo ng ating Panginoong Jesucristo kung sino man ang gustong sumunod sa Kanya. Matthew chapter 16 verse 24. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihanin niya ang kanyang sarili, kasama yung kanyang sinful desire, yung mga passion nila, tanggihan nila ang kanyang sarili, no? Tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Denying ourselves is the teaching of our Lord Jesus Christ. Now, if we will do that, no, we will not be enticed by our own desire, no, at hindi tayo babagsak sa mga temptations. A Christian is not exempted with these circumstances kahit mananampalataya ka na. Kapatid, kahit mananampalataya ka na, hindi ka pa rin exempted dito. We sin, and sometimes nagwa-wonder tayo why we did it again if we are really Christian already. Bakit natin nagagawa muli ang mga kasalanan na dati na nating nagawa kung tayo nga ay Christian na? It is because tayo ay nagpapadala pa. We succumb to the temptation and follow our basic instinct before, no, of pleasing our flesh, yung mga sinful desires natin. Kasi talagang ini-entertain pa rin natin ang mga bagay na yon. And we easily forget what the grace of God has done for us. Anong ginawa sa atin ng biyaya ng Diyos, no? Kaya kinakailangan na mapaalalahanan tayo, no? Palagi, araw-araw, ng kung ano ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa atin bago pa tayo matukso at pagbigyan ang mga sinful desires ng ating flesh. Sabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 13, sabi dito, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan. May katinuan, hindi mga irrational being katulad ng mga false teachers. Na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan ang dapat nating inaatupag, no? Tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At habang tayo ay naghihintay, no, yung mga itinakwil na nating mga kasamaan at mga makamundong pagnanasa, iwan na natin yun. At dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. But these false teachers, ang mga false teachers na ito, as we describe them, their characters and behaviors, are unashamed in disregarding their own sins, whose arrogance and ignorance will be in full display at the day of judgment, that they proclaim will not happen. Ganyan kayo mga false teachers, no? Yung sinasabi natin last time, yung judgment.
yung judgment daw, na yung paghuhukom, hindi sila naniniwala na darating yun. Kaya wala silang pakialam sa kanilang mga kasalanang nagagawa. No, their arrogance, no? Their arrogance leads them of this their arrogance that leads to disregard of their own sin. Ganyan ang kanilang karakter. And this, merong mga sekta ngayon, no? Merong mga sekta ngayon na talagang nagtuturo na wala talagang judgment and therefore wag kang mabahala sa iyong kasalanan. Ano man ang gawin mo ngayon. Basta i-profess mo na ikaw ay Christian. No, hindi po ganon. There are sekta that do not believe in God's judgment in hell. Hindi sila naniniwala sa impyerno. They do not actually believe in hell. At let me name to you a few. Yung mga Seventh-day Adventists, yung mga Jehovah's Witnesses, no? Including Judaism, they don't believe in hell. And some unbelievers pa nga make fun of the judgment day and hell. No, kaya nga sa panahon ngayon, no, talagang ah, yung mga unbelievers talagang nakukuha pa nila na pagtawanan ng impyerno, no? Talagang they make these videos na parang ang impyerno ay parang ganiriga, parang yung lugar kung saan nagsasaya yung mga demonyo or like that, or kung ikaw nga ay hindi papunta sa langit, doon ka mag-enjoy sa impyerno. No, they make fun of this judgment or place of judgment na itinalaga ng Diyos, itong impyerno. Now, it is the fruit of disregarding the seriousness of their sin. Yan nga yun, yung hindi sila serious dun sa kanilang ginagawang kasalanan at pinagtatawanan pa nila. Ito yung mga arrogant people, mga false teachers. At pangalawang karakter nila, their sinful pleasures or yung appetite nila leads them to disregard other believers. Now, other believers, let's go back once again. Paano nga natin na ma-check kung ang isang tao nga ba ay tunay na mananampalataya? They have love, no, sa kanilang kapwa. Meron silang pag-ibig sa kanilang kapwa. But the sinful pleasures of these false teachers leads them to disregard other believers. Sabi sa verse 13 to 14. Verse 13 to 14. Ang sabi dito, na pagdurusahan ang pagparusa sa paggawa ng masama, itinuturing nilang isang kaligayahan ang pagpapakalaya kung araw sila ay mga bahid at dungis na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya habang sila'y nakikisalo sa inyong mga handaan. May mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala sa kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Yung sinful desire nila, yung sinful pleasure, yung kanilang appetite leads them to disregard other believers. Now, our sins, no? Mga kapatid, our sins, yung kasalanan na ating nagagawa, might be personal pursuit para sa atin, no? Maaring ganon, but it typically affects another person, lalong-lalo na sa iglesia, na kung ang isang mananampalataya ay magkasala, hindi maaring walang epekto ito sa body of Christ. No blood or walang mancha that will not affect the picture, the overall picture of a clean cloth. No blood that will not affect the picture as a whole. No? Kaya may epekto yan. These false teachers are blots and blemishes. Doon sa binasa natin sa verse 13, no? Itinuturing nilang isang kaligayahan ang pagkalayaw kung araw. Sila ay mga bahid at dungis, blots and blemishes in the body of Christ. Now in a company that all, or sa isang grupo that all is expected to be like Christ, katulad ng iglesia, false teachers share nothing of Christ's character. Sapagkat wala nga silang ganon. Opposite ang meron sila. They don't share Christ's character. No?
Imagine, so yung kung sa isang potluck, meron dapat i-share ang bawat isa. Ngunit itong mga false teachers, wala silang ma-share or they don't have anything, no? Any likeness of Christ in the church. While these men feast with you, sabi dito sa ating binasa sa verse 13, sila yung mga bahid at dungis na nagpapakalayo sa kanilang mga daya habang sila'y nakikisalo sa inyong handaan. While these men feast with you, they are uh, uh, they uh, they are ready to use other they are men, sorry, they are men ready to use other people for their own purpose. Probably yung sinabi ditong feast with you, yung probably this pertains to Lord's Supper or basta church gathering siya, no? Probably Lord's Supper nga. They feast with you, they count it pleasure to rebel in daytime, no? Sabi dito sa verse 13, sila'y mga bahid at dungis at nagpapakalayaw sa kanilang mga daya habang sila'y nakikisalo sa inyo sa mga handaan. May mga mata silang puno ng pangangalonya at hindi mapuknat ang pagkakasala na kanilang inaakit ang mahinang kaluluwa. At uh, sa verse ano pala, sa first part pala ng verse 13, sabi, itinuturing nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw. They count it pleasure, nagpapakalayaw sila, no? Hedonane. Dito nga yung pleasure dito, yung nagpapakalayaw or yung pleasure is yung hedonane, which where we derive the word hedonism, no? They count it pleasure to rebel in the daytime. Now sabi ni Isaiah chapter 5 verse 11, nagwarning siya to those who seek sinful passion in daytime. Sabi sa Isaiah chapter 5 verse 11, sabi sa Isaiah chapter 5 verse 11. Let me read to you. Isaiah 5:11, sabi dito, kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inuman o yung ang pita ng kanilang laman sa pag-iinom, no? They follow their sinful passion in the morning. Now, it might be hindi man ito pagiging lasinggero or drunken, maaring ito ay adultery, no? Adultery in the morning with the people of God. Kasi sinabi dito yung gathering they are in the gathering of the people of God. But hindi sila nahihiya na gawin ang kasalanan na iyon sa umaga when they are in the gathering of the people of God. No? It might be the sin of adultery. Sabi nga dun sa ating teksto, no? Sa ating teksto na binasa, sa verse 14, may mga mata silang puno ng pangangalunya at ginagawa nila ang pangangalunya in daytime in the gathering of the people of God. At paano nga ba ang turo ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa pangangalunya? Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Paano nangangalunya ang isang tao na maaaring ginagawa ito ng mga false teachers na ating pinag-aaralan in the gathering of the people of God? Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Ang sabi dito, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa at nagkasala na sa kanya ng pangangalon niya sa kanyang puso. So, inexplain ito ang adultery ng Panginoong Hesukristo. At ito nga ang sinasabi na ginagawa sa umaga with the people of God ng mga false teacher. May mga mata silang puno ng pangangalo niya. Now, sa mga kalalakihan dito, mga kapatid, ina-address ang mga kalalakihan dito, no? May we be spared
mga kapatid, may we be spared of committing such sinful act of using other women in the church, no? Making them na object upang i-feed ang ating mga sinful lust, making us to commit adultery, no? Sapagkat sa pagtingin lamang sa ibang babae ng may pagnanasa, we are committing adultery sa mga may asawa, no? And when we do that, we disregard them. We disregard them. Although maaring hindi nila nalalaman that you are committing sin of adultery. No? In doing that, we disregard them. Again, makita natin dito that this is a failure to obey the second greatest commandment of loving our neighbor as ourselves. No? Pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mananampalataya, sa ating kapwa mananampalataya. No? That's what pornography does sa atin, mga kalalakihan. That's what pornography does to us. When our flesh is fed ng mga bagay na makamundo, lalong-lalo na yung pornography, we are prone to bring our fed passion in the church gathering. No? 'Di ba? Kung ikaw ay nasa bahay, ikaw ay nasa lugar na nag-iisa ka at pinifeed mo yung mga passions na yan sa pamamagitan ng panonood ng mga pornographic materials, no? Pinifeed mo yung passion na yan at in the church gathering, madadala mo yan. Madadala mo yan doon, no? And that should bring us, kaibigan, kapatid, that should bring us great embarrassment in the eyes of God na nagligtas sa atin. That should bring us great embarrassment and quickly lead us to repentance, no? For false teachers, false converts, don't bother kung nakukumit man nila yan. Nawa, meron tayong mabilis at talagang great embarrassment kung nangyari sa atin ang mga bagay na yan na tumingin, no, ng may pagnanasa, no, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa nagkakatipong iglesia, mga tao ng Diyos. No, kumbaga parang hindi to comfortable thing para sa mga kababaihan, no? But women too must be also warned. Women are prone to do the same, mga kababaihan, no? In fact, some statistics shows that there are growing numbers of women who are now addicted to pornography. And men and women, no? Men and women do not fall into this temptation, no? Nawa, mga kapatid, mga kaibigan, babae man o lalaki sa iglesia, no? We must be careful, no, na mahulog sa ganitong klase ng kasalanan. Sapagkat ang mga false believers, false teachers, they never cease to do this, no? In daylight, in daytime, in the gathering of the church. Yung kanilang paggawa ng masama ay hindi talaga mapuknat. Sabi sa verse 14 na ating binasa, may mga mata silang puno ng pangangalo niya at hindi mapuknat sa pagkakasala. They never cease from sinning. They don't mind anyway sinning. This false teacher's conduct is harming the testimony of the church kung ito man ay nangyayari sa iglesia at ito man ay kanilang ginagawa. They are harming the testimony of the church in the eyes of the unbelievers. Imagine, no? Kung mababalitaan ito ng mga unbelievers na may false teachers na gumagawa nito or false converts na gumawa nito sa iglesia at malaman ng mga unbelievers outside the church, no? Kaya makita natin dito a sin. Ito yung sin affecting others and therefore disregarding other believers. They entice unsteady souls, no? Yung kanilang sinful pleasure, sinful passion, no? They entice unsteady souls. Sa ating binasa, no? Kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa, enticing people to sin because of what we have done is also a form of disregard. No, yung pag-aakit ng mga tao or
tutulak sa tao na magkasala dahil mismo sa nagawa nating pagkakasala is a form of disregard to them. No, that is unloving. Because instead of admonishing them to grow in holiness, no, to grow in holiness and godliness, you are either enticing them to respond to you in sin, no? Kung ikaw ay nagkasala sa kanila, you are enticing them to respond to you in sin or enticing them to join you in sinning. Dalawa lang yan. It's either they respond back to you in sin because you have sinned against them, no? And instead of admonishing them to grow in holiness, no? Or either you will entice them to join you in your sin. An example dito, people in the church who secretly slandering church leaders in the presence of other members. Kung ginagawa nila yan, dalawa lang yan. It's either magjo-join sa kanya in slandering other people or merong magsasalita sa kanya na para bang siya ay walang, kumbaga parang may magre-reply sa kanya upang siya ay i-rebuke or parang pagsalitaan din siya ng masama dahil pinagsasalitaan niya ng masama ang isang church leader. So ganyan lang 'yun, no? Romans chapter 13 verse 12 to 14. Give no provision sa mga bagay na ganon in enticing our sinful flesh. Give no provision for flesh to satisfy its desires. Romans 13 verse 12 to 14. Anong sabi? Romans 13 verse 12 to 14. Romans 13 verse 12 to 14. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Huwag kalayawan at paglalasing. Huwag kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugho, no? Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Now, this is a warning. Those people, no, mga kapatid, those people who entice you or cause you to sin, no? Sa tingin mo ba na loving 'yon? No? That is unloving. They do not love you. If any person in the church that entice you to sin, no, that is an unloving act, no? That disregards the member of the church and disregard God as well. Sapagkat kung ano ang ginagawa natin sa maliliit na mga kapatid natin sa iglesia ay ginagawa din natin sa ating Diyos. Now, sa pangatlong character na ating pag-aaralan, these false teachers, their greed. Pag-aaralan natin yung kanilang pagiging sakim. No? Verse 14, let's read verse 14 to 16. May mga salita silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahinang kaluluwa. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Now this talks about being greed or the greediness of these false teachers that leads to disregard God. No? Mga anak na isinumpa, iniwan nila ang mga daang matuwid at naligaw sila. Palibhasa'y sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kalikuan. Ngunit siya'y sinaway sa kanyang sariling pagsuway, isang asnong hindi makapagsalita ang nagsasalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabaliwan ng propeta. Greed, kasakiman. Greed is unbridled desire for more and more things. Yan ang pagiging sakim, no? Yung meron na magdi-desire pa ng mas marami pa. That is greed. Now, Peter writes Balaam as an example of being greed.
Balaam desires the financial reward from Balak, King Balak ng Moab, no? Sapagkat si King Balak gusto niya na mag-pronounce ng curse sa Israel, and if he does, kung gagawin ni Balaam 'yon, no? Mag-pronounce ng curse sa Israel, bibigyan niya ng reward ito. Ngunit hindi niya ito ginawa. Initially, hindi talaga niya ito ginawa. Hindi siya nagkaroon ng opportunity to do this at makuha ang reward na ipinangako sa kanya. Instead, ang ginawa ni Balaam, he come to another solution. Now, it is by giving King Balak the idea to seduce the men of Israel with the women of Moab that leads the people of Israel, the men of Israel, worshiping the Moabites idols. Now, this is perhaps the easiest point to explain. Yung greed, no? Yung pagiging sakim. Easiest point to explain, no? Wala nang iba pang madaling explanation of explaining greed, pagiging sakim. Yung unbridled desire for more and more things, no? Pero, no? This is perhaps the easiest point to explain sapagkat this is the most common today among false teachers, no? Ito yung most common, no? Sa panahon ngayon, maraming mga false teachers na naglipana because of their greed of wealth. Many false teachers today amass great wealth from people victimized of their false doctrine, no? Victimized of their false doctrines. Maraming false teachers. Sabi ko nga kanina, may mga tagasunod sila. They are somehow successful in their works of victimizing people by their false doctrines, and they really amass a great wealth. Meron silang mga helicopter, meron silang mga sariling airplane na maaari nilang gamitin. Ganon sila nagiging kayaman, no? At the same time, ang mga tao naman who do not want to believe, no, in hell, ito yung isa lamang to sa mga turo na bentang-benta sa mga tao who don't want to believe in hell, will follow these false teachers, will follow this false doctrine na itinuturo, no, ng mga false teachers, no? Siyempre kanilang susundin 'yun sapagkat iyon ang gusto nila, no? Upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang pagkakasala na wala naman palang magtuturo sa amin na may impyerno na pupuntahan ang mga disobedient sa kautusan ng Diyos, no? Kaya gustong-gusto nila yung mga bagay na ito. At doon naman pumapasok na yung mga false teacher na susuplayan yung kanilang greediness ng money or wealth na kanilang gustong-gusto sa kanilang operation, sa kanilang pagtuturo ng mga false doctrines. Sila ay nakikinabang ng sobra-sobra. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, dapat talagang makilala natin ang mga character ng mga false teachers na ito. It is an important call para sa mga mananampalataya bilang our application. It is an important call to all believers, no, to know these false teachers. And also, it is an important call to all believers to be fruit inspector sa iglesia. Be a fruit inspector of one another. Now, hindi kaya nga medyo mali kung kung meron tayong maririnig na kapwa natin na mananampalataya na judge not, ngunit mali ang pagkaka-apply sapagkat we are called to be fruit inspector of one another, especially now that false teachers, false believers have crept in unnoticed in our churches. Kaya nga dapat malaman natin kung sino ang belong to us, kung sino ang in, kung sino ang out. At makikita natin yan when we when we inspect fruits sa bawat tao na nakabilang sa isang iglesia. And we can only know through converts, through teachers of God's words by their fruits. Kung ito ay umaakma, kung ito ay nagtutugma sa
inilahad sa atin na mga Christian virtues na meron na tinataglay ng mga tunay na iniligtas ni Kristo, binayaran ng kanyang dugo, nalinisan ang kanyang kasalanan. We have an active role. We have an active role for one another. That is to be an inspector of one another's fruit and thus protecting others, no? That thus protecting one another and guarding one another from false teachers and from false believers. Now, true believers have the mark of Christ-likeness. Kaya nga merong marka ang mga tunay na mananampalataya, ang marka ng wangis ng Panginoong Hesukristo who bought us by His own blood. Now, as I end, let me read to you Ephesians chapter 5, verse 1 to 5. Sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tao, dito makikita natin, hindi lamang niya iniligtas ang kanyang mga tao, ngunit tayo ay tinatawag na tumulad sa ating Panginoong Hesukristo, magkaroon ng marka ng ating Panginoong Hesukristo, ng wangis ng ating Panginoong Hesukristo, kung tayo nga ay tunay na kabilang sa nahugasan ng kanyang dugo. Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 5, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Na para sa mga kaibigan natin na wala pa sa ating Panginoong Hesukristo. Now, kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoong Hesukristo at kung ang iyong kabutihan, kung ang iyong kabutihan ang iyong inaasahan upang ikaw ay tatanggapin sa kaharian ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik ay nagkakamali ka sapagkat merong mga marka na makikita as a person live kung siya ay tunay nga nakabilang sa mga iniligtas ng Panginoong Hesukristo. Yes, there are good works are expected to the people of God, katulad ng mga nilathala natin kanina. Ngunit hindi ito ang daan upang ang tao ay maligtas. Ang tao ay maliligtas lamang hindi sa paggawa ng mga mabubuti, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kinakailangan mong i-admit sa sarili mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Tanging kay Kristo lamang ang pag-asa ng kaligtasan. Sa kanyang finished work sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagpapakasakit sa krus, sa pagbubuhos ng kanyang dugo na sapat na upang mahugasan ang kasalanan mo at kasalanan ko upang ikaw ay maligtas. Manampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, kung hindi ka pa ligtas, at ikaw ay kanyang ililigtas, kung ikaw ay mananampalataya sa kanya, at ikaw ay kanyang babaguhin, hindi kanya hayaan na manatili sa iyong masasamang gawi. At gagaya nga ng natin pinag-aralan kanina, may marka, may tanda na iiwan sa iyo na ikaw nga ay tunay na binago na ng Panginoong Diyos. No? Nariyoon makita sa iyo ang wangis ng Panginoong Kristo na merong pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip, at meron ding pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili. Now, pagsisihan mo na ang iyong
kasalanan, kaibigan, at manampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapaliwanag niyo sa amin at pagpapakilala ng kung sino ang mga false teachers na dapat kami ay maging mapagmatyag, be on guard, at maging alerto sapagkat sila, Panginoon, ay tunay nga makita namin ang kanilang mga gawi ay talagang isang kapahamakan ang dulot sa iyong iglesia. At salamat, Panginoon, sapagkat binibigyan mo kami ng mga warning na ito na means ninyo upang i-preserve ang iyong iglesia. At nawa nga po, Panginoon, hindi magbunga ng moralism lamang ang aming pag-aaral sa umagang ito. Bagkus, ang bawat pagbabago na makikita sa buhay ng isang tao ay nakaugat sa finished work of Christ sa cross, sa ikaliligtas ng mga makasalanan na tulad namin. Salamat po aming Panginoon. Muli, kayo ang aming pinupuri at dinadakila sa pag-aaral namin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.